Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries mula January 16 to 31, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong ma-pick up kong energy mamaya. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka linman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Baliktad sila, no? Oh, baliktad din to. Ito na meron. Oh, double 3. So, malaki chance ng third party. Pero hindi naman necessarily pag sinabi mong third party, may someone else. Pwede rin namang ibang tao. Yung balakid. So, dyan papasok yung in-laws, mga kapatid, anak, kung ano, single mom, single dad. Basta may ibang tao. Friend, co-worker. Defensive pa nga dito, oh. Teka. Kasi ano to card ng admiration. Kaya nang baliktad. Bumaliktad siya kasi bakit kailangan niya pang mag-admire ng ibang tao kung in a relationship na siya. Mukhang third party situation na to. Kasi nakita ko to. Ito na yung indicator. Kasi iniisip ko kung ano i-clarify ko pa itong dalawa para malaman natin kung in-laws ba to, sibling, o anyone na gumugulo sa relasyon. Pero more like may someone else na talaga. So, hindi niya dapat maramdaman to. Pero tinatanggi niya dito. May tumatanggi. Kunwari wala, pero meron talaga. So, wala nga namang lahat ay tatamaan ng reading na to. Siyempre, may iba. May iba lang sa inyo natatamaan. Hindi lahat. So, paano natin malalaman kung para sa inyo ba to o hindi? Kasi may mga taong single din naman. So, pwede itong tumama sa kakilala ng iba sa inyo. So, yung clue natin, dun muna tayo sa partner. Partner nung Aries. Natatama ng reading na to. Whether kayo yung nagluloko o kayo yung niluloko, basta ito partner. Leo, Virgo, Aries. Ngayon, kung di man tumama sa inyo to, di baka doon sa kakilala nyo nga. Kakilala nyo o someone na malapit sa inyo o idol nyo, pwede rin. So, meron tayo ditong Capricorn, Scorpio, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, pero particular yung Scorpio, dalawa yung sign. Pero ito pa, gamitin natin to kasi sayang naman, hindi ko nagagamit. Kuha ko dito ng 4 na clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Oh, older than you. So, matanda sa nanonood yung person o kakilala. Maliit. Short maliit. Maliit na tao. Mga 5'3" pababa. Yung height. 5'3" feet
Ganun. Ito red lips. Yung babae mahilig sa lipstick na red. At may someone na maitim o moreno. Ayun. Alisin ko lang itong mga extra deck. Dagdagan pa natin. Ito, ibang scenario ulit. So, kung di yan nag-resonate sa inyo, pwede dito. Tingnan natin. Susunod na spread. Minsan nagdudugtong, durugtong. Pero madalas hindi. Tingnan natin. Pero na to. Well, tingin ko, hindi sila magkarugtong. So, tatama to. Sinong bida dito? Regardless kung pamilyado o hindi. Pero mas malaki yung chance ng pamilyado. Wala namang third party dito eh. Ang problem ay kawalan ng pera, trabaho, irresponsibility sa mga dapat asikasuhin. Bayaran, ganyan. Luho, pwede rin. Na para bang ito na. Excuse me. Ito na, nandito na yung 3 of Wands natin na nagpaplano na. Nagpaplano for a change. So, ibig sabihin, may plano na. Hindi na disorganized. Hindi na magpo-procrastinate. May malinaw ng plano kung paano babayaran ang dapat bayaran. O kung paano magkakapera o kung paano magkakatrabaho. Hahanap ng paraan ba? Doon papasok yung exploration. May success dun. So, yung end result ng plano dito o anything na paghahandaan, magbubunga yon. At nandito ang, alam ko wish come true din daw yan eh. Para sila nung 9 of Cups. Pero dun sa 9 of Cups, mag-isa lang. Masaya siya alone. Kumbaga, example, naging sila ulit nung jowa, nung ex niya. Okay? So, mag-isa siya alone, di ba? Mag-isa niyang, sa kanya lang siyempre yun, lang mga isama niya papatibang tao. So, kanya lang talaga yung wish. Okay? Para sa kanya lang talaga. Ngayon yung 10 of Cups, kasama ibang tao. Yung saya. So, diyan papasok yung nagkapera. So, nagkapera, nagkaroon ng celebration, na pwede mo i-share yung saya mo sa ibang tao. So, mo like, may wish na maaaring magkatotoo. So, yun na nga siguro yun. Baka magkapera yung iba sa inyo. Lalo't, ano to eh, nawala ng pera dito o trabaho. O nabaon sa utang. Doon lang siya, wala namang relationship dito eh. So, ayan. Doon may miracle. You know, feeling blessed. Kalagay dyan, 10 of Cups. Alam ko happiness din to eh. Happiness, fulfillment. So, more like, mangyayari nga yung action na gagawin dito. Kaya no, take action no. Ang iba sa inyo. So, wala namang ibang tao dito, kundi kayo lang. Punta na tayo sa susunod. Ito tayo sa pangalawang deck. Nakalimutan kong gamitin itong ano. Iba kong cards.
dun sa unang spread. Ayan mo na. Anyways, dito tayo sa susunod na deck. Cross. Sana maganda to. Sana maganda yung susunod. Maganda. Maganda. Kasi whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero mas lalong tatama to sa mga tao na nangyayari na to, yung sasabihin ko. Kasi may iba sa inyo na problemado nowadays. Problemado for some reason. Dumaraan sila ng pain. Nowadays, suffering. Burden. Ano pa ba yung cross? Regret. Guilt. So, ang dating mawawala na yon kung ano man yung pinoproblema nyo. Magiging masaya na kayo in the end. Yun ang mahalaga. So, ano pa? So, pwedeng kinakalbaryo kasi yung iba sa inyo eh. O kakalbaryohin pa lang. Kasi hardship to eh. Hardship o difficult task, lesson na kailangan matutunan. Ito may solution, clarity. Victory to success. So, mapagtatagumpayan yung problema nga. Overcome. Sabihin natin may gusto kayong person na nanakit sa inyo at gusto nyong karma ba to? Mag-regret na lang. Gusto nyo mag-regret yon. Ito, wish granted. Yes card kasi to eh. So, siguro nga makakarma kaya magre-regret, di ba? Ano pa? Ngayon, ibang senaryo, punta tayo sa positive, mas positive na side. Okay? Sabihin natin, nagkaroon ng problema sa relasyon. Maayos pa rin naman dito eh. Sa the sun. Susunugin niya. Itong negativity na to. Negative card to eh. So, susunugin niya. Gagawin niyang bago. I-refresh niya yung energy. So, kung ano man yung kasi sabihin natin may cheating. Okay? Kasi sasama na din yun doon sa suffering, di ba? Mawawala na yung third party. Pwede rin. Iba pang scenario. Kasi may dadasalin yung iba sa inyo. More like, mamamanifest nyo yon yung dasal nyo. Kasi cross yan eh, di ba? Rosary. Di ba? Dadasal tayo gamit yung cross. So, wish granted. Pwede. Mamamanifest nyo tong dasal nyo. Sabihin natin affirmation words. Mamamanifest nyo yan. Ito. Diyos ko. Sana positive itong uli.
Pero tingnan natin kung magagawa ko pa rin na maging positive kahit negative. Excuse me. Um, 50-50. Actually, hindi naman siya super negative. So, kaya to ng dalawang reading. Positive at negative. So, dun muna tayo sa negative. So, negative. Okay? Bago positive. So, dun sa negative, ano to cancellation ng flight o immigration o mapopostpone for some reason yung flight o anything na may kinalaman sa traveling. Miscarriage. OMG. O miscarriage. Ay, posible makunan o so mag-ingat yung buntis kung nag-spotting o spotting na siya. Magpa-check up agad at mag-bed rest. Sundin ng payo ng doktor. Wag magsabala, wag magsaba walang magsawalang bahala. Kasi nga kung nag-i-spotting na yung iba sa inyo, malalaglag na yan. Malaki chance. So kung dinugo, whether kayo mismo to na mabubuntis o kakilala nyo na, yun nga, biglang nag-spotting daw siya, ganun. I-advisean ng magpa-consult agad sa doktor. Kasi nga malaki chance na sa 2 weeks na to, makukunan yun. Makukunan yung dinudugong buntis. Ngayon, ibang case, false alarm. Akala daw buntis. Sabi dun sa pregnancy test. 2 yung linya. Nag-ano siya halimbawa lang. May iba sa inyo o kakilala nyo nag-pregnancy test. Kasi ilang buwan nang hindi nagkakamens. So, nung lumabas 2 linya. So, akala nung iba sa inyo, positive. Kaya lang yung pangalawang linya, malabo. Pag ganun kasi, malabo din yung result nun. Hindi mo masasabi kung positive nga ba o hindi. Kailangan ulitin. So, nagdiwang pa naman yung iba sa inyo. Akala nga first time ganun ang result. First time nakita ganun result. So, akala nila basta nagdalawa. Positive agad. Ang ending, false alarm. So, di pala buntis. Nagmukha lang. Pero hindi talaga. O pag ulit, nung inulit yung second try na, ay, naging isa na lang. Ganun, yung linya. Halimbawa, yung iba sa inyo may desire na ma-promote o malipat ng ibang agency, company, department, o basta ganun. Naghahangad ng change. Wala Tanda, negative reading tayo. Doon muna tayo sa negative reading. Wala Walang pagbabago. Ano pa ba? Pag ganito. Pag move on, malabo. Halimbawa, may iba sa inyo na in pain at gusto nang mag-move on, malabo. Hindi pa kaya. Sa loob ng 2 weeks na to. Ngayon, yung iba sa inyo, baka gusto nang kumawala sa someone na
abusive. Sad to say. Hindi pa kaya. Doon na tayo sa positive. Ha? Tingnan natin anong masasabi ko. Halimbawa, nagkasakit yung iba sa inyo, nasugatan, nagkasakit, nagpa-surgery, na-hospitalize for some reason. Gagaling yun. Yun yung positive. Ano ba? Reconciliation? Pero tatama lang to dun sa nangyayari na. Kasi baka isipin nyo, paano kung mangyayari pa lang? Tatalab ba yan? Tatalab ba? Sige, sama na rin natin. Separation na nga lang. In general, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero mas tatama siya actually dun sa nangyayari na. Na yun nga, posible pa pala. Yung reconciliation, hindi nila akalain. In general na yon, hindi lang naman sa mag-ex to eh. So pwedeng relative na nakaaway, friend. Basta reconciliation ay posible sa 2 weeks na to. Well, may nagbabadya kasing panganib eh. Panganib in general. So, papasok din dyan yung accident. O anything na pwedeng mag-cause ng harm sa iba sa inyo. O sa ari-arian nyo. Na para bang masa-survive nyo to. Okay? Makakaligtas yung iba sa inyo o kakilala nyo na pwedeng tama ng reading na to. So, ano pa natin ito magiging positive. Sabihin natin na-terminate, nag-resign yung iba sa inyo. O walang work sa present. Whether kayo mismo to o someone nakakilala nyo. So, may positive change tayo dito. Kaka-work. Kung mag-apply. Sabihin natin, hindi naman sila sa work na reject, kundi sa nililigawan. O crush. Don't worry. Kasi, asahan natin na may mas better pang darating. Okay? Kaysa doon sa someone na nag-hurt sa feelings niyo. Arguments. Lalo na kung lalaki. Lalaki yung nakaaway ng iba sa inyo. Whether babae o lalaki nanonood. Ayan. Sabagay nasabi ko na yan, di ba? Yung reconciliation ka ako. Posible. Pero mas particular dun sa nakaaway. Lalaki. Sabihin natin nagkaroon ng ghosting. No contact. Naputol for some reason yung communication o may problem sa communication. Matagal mag-reply. Ito, babalik na yung active na way ng conversation. Okay? Ibig sabihin, hindi na pawala-wala yung tao. Okay? Lagi na magkausap. Yun yung positive. Sabihin natin yung iba sa inyo naghihintay ng result. Ng anything na basta result. Sabagay, kanina nga sabi ko pregnancy.
Negative eh, no? Eh, di doon na lang sa verdict. Anything na walang kinalaman sa pregnancy, doon may positive result. Okay? Sabihin natin verdict. Yung in-apply yan ng iba sa inyo, process ba? Halimbawa, nag-apply na. Yung feedback na lang ba? Kung nakapasa ba sa exam, o may schedule ba sa interview? Ayan, may progress dito. Ibang case, worth it ang pag-sacrifice. So, sabihin natin may na-lose yung iba sa inyo. Someone, something, or anything, anyone, basta ganyan. May mas better na paparating. Halimbawa, nawalan kayo ng pera. Doble yung balik nun. Yan. Ngayon, punta tayo dito sa huling deck. Babasahin ko na lang tong deck na to. Dali naman to intindihin. Kuwala ko ng 6. So, you are in co-creation with the universe. It's okay to take your time. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Spend some time on self-care. Allow yourself to connect with what you are passionate about. Ilan na ba to? So 2 na lang. Make the choice that empowers you. At ang huli, listen to the still small voice within. Ito, intuition to. Listen to your intuition in short. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.